Alright, dito po tayo ngayon sa skate park. At may na-corner ako dito na hindi naman skater. Mga galing po sila sa Bukawi pero hindi po totoo yun. Hindi po sila nag-cutting. Si Calvin. Calvin, kaway lang. Dito, dito. Okay ka dito. Yun si Calvin. Hindi niya tunay na pangalan. Nagtatago. At ang pangalan mo, bro? Dylan. Ba't ka bumubulong? Si Dylan. Dylan siya pero hindi niya tunay na pangalan. Hindi po sila tiga, Bukawi. Hindi rin po sila tiga Balagtas, okay? Kung tawa kayo ng tawa. Hindi, seryoso na. May pag-uusapan tayo. May tanong ako sa inyo. Sige, mukha ko na lang papakita ko. Ayun, pakita yung mga mukha ninyo. So, may mic tayo. Hindi ko na dala isang mic eh. So, ganito. Um, meron akong importanteng tanong. Seryoso na to ah. Kanina biro-biro tayo, biro-biroan. Pero ito seryoso na. So, okay lang yan kahit nagkating classes kayo. Pero, kung bakit kayo nandito, merong importanteng dahilan. May tanong ako sa inyong dalawa. Munti ko na masabi yung pangalan mo, Calvin, Dylan. May tanong ako sa inyo. Um, naniniwala ba kayo sa heaven at hell? Yes. Calvin, hindi tunay na pangalan. Anong sagot mo? Yes. Yes. How about you, Dylan? Hindi tunay na pangalan. Anong sagot mo? Yes. Yes din. Eh po, mga estudyante sila pero di natin sasabihin kung saan. Baka mahuli ng teachers. Pero may share ako sa inyo. Tapos tignan nyo kung mag-make sense. Kung may kumbaga, tama ba o mali? So, sabi nyo, unawa kayo sa heaven and hell. Ano yung pagkakaunawa nyo pagka sinabi o may nagsabing heaven on hell? Heaven or hell. Ano pagkakaintindi mo, Calvin? Pagka nadinig mo yung salitang hell, heaven muna. Ano yung mapapala natin sa heaven? Ano yung makukuha natin pagka heaven? Wala idea. Pasa muna natin kay Dylan. Isip ka muna, Dylan. Pagka sinabing heaven, ano yung naisip mo? Ano yung mapapala or ano yung dadat na ng isang tao pagka sa heaven siya napunta? Meron. Meron ka na? Sige, Calvin. Mabait na mapagtulong sa mga kapwa. Pag nasa heaven ka, magiging matulungin ka? Okay? Ikaw, Dylan. Baka kaya- masanay ka sa mga pangalan binigay natin sa inyo. Kaya ka napunta doon kasi mabait ka. Hindi, ano yung may experience mo? Ano yung mararanasan mo pagka nasa heaven ka na? Matututo ka ng pagkakamali mo. Okay, matututunan yung pagkakamali mo. Ikaw, may naisip kang bago? So, yung una mong sinabi is, magiging matulungin pagka nasa langit na. Tapos ikaw, matututunan mo yung pagkakamali mo. Okay. Yung isa naman, yung kabaliktaran naman, sa pagka naman sa hell, ano yung mararanasan ng isang tao pagka nasa hell siya? O ikaw naman, Dylan, magsimula. Ay, hindi, si ano muna. Palamura. So, Pag nasa pagka nasa hell ka, palamura ka. Matututo kang magnakaw. Nagnakaw pagka nasa hell ka. Okay. So, bibigyan ko kayo ng idea naman. Pero itong idea na to, bahala kayo kung maniniwala kayo. Hindi. Okay lang? So, explain ko kung ano yung heaven sa akin. Okay lang yan, Calvin, Dylan? Yes. Kung paano ko nakikita heaven. Yung heaven, nakikita ko siya ng punong-puno ng kapayapaan, ng pahinga. Ibig sabihin, hindi ka na mapapagod. Punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng kasiyahan. Saya. Happiness. Okay sa inyo yun, mga ganong pakaramdam. Ilan taon na kayo? 14. 14. Ikaw din, same kayo? Okay. So, sa ganong, alam ko na-experience nyo na maging masaya. Sigurado, no? Naranasan nyo ng makaramdam ng pagmamahal galing sa ibang tao. Masarap yung mga bagay na yun, no? Sigurado, bro. Ni-interview ko yung dalawang bata. So, yung mga bagay na yun, gusto nating araw-araw nating maramdaman. Yun yung sa heaven. Gets? Okay, paliwanag ko naman yung hell para may idea kayo sa hell. Naranasan nyo ng masugatan. Pagka nilagyan ng alcohol, masakit. Masakit yan. Masakit. Naranasan nyo ng umiyak. Naranasan nyo ng malungkot. Naranasan nyo na sa edad nyo yan, 14 years old, na mamroblema sa buhay. Hindi pa. Okay, bata pa no? About sa exam. Hindi pa rin? Hindi kayo na-stress? Hindi kayo na-stress sa teacher nyo? Ba't nandito kayo? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. So, may mga bagay tayong na-experience dito sa mundo na ayaw natin. Tama ba yan, Calvin? Hindi mo tunay na pangalan? Yes. Yeah, Dylan. Sagot ka. Nahiya, umiiling. Hindi nga, serious. Yung experience na masaya, mas gusto mo bang magtuloy-tuloy, Dylan? Yes. Yes.
Eh, how about yung ano, Calvin, yung experience na gusto mo ba lagi kang iiyak habang buhay? Ikaw din, Dylan, gusto mo. Ayaw natin nun. So, yung hell, puro negatibong bagay. Tapos yung heaven, puro masasayang bagay. Kung papipiliin kayong dalawa, saan yung gusto pumunta? Heaven. Heaven. Imagine mo, hindi ka na magugutom. By the way, hindi ka pala magugutom sa, sa heaven. Hindi ka rin mauuhaw. Sa hell, uhaw na uhaw ka doon, mainit doon eh. Tapos yung sakit doon, di ba yung naranasan nyo na sugatan kayo tapos binuhusan ng alcohol? Masakit, di ba? Mahapde. Sa hell, hindi na natatapos yun. So, walang taong gusto pumunta doon, di ba? Kaya lang yung mga tao, hindi na alam sila pupunta. Eh, may susunod ko tanong, ano tingin nyo, saan pupunta paano makakapunta ang isang tao papunta sa langit? Ilan? Maka Diyos. Maka Diyos? Matulungan sa kapwa. Matulungin sa kapwa? At dapat hindi gawin yung mga masasama at bawal magnakaw. Dalawang beses mo na nabanggit yung magnakaw. Mukhang ayaw galit na galit ka dun ha. Ikaw naman, Calvin. Nag-iisip kasi. Nag-iisip pa. Wala ka pa sa ngayon, wala pang idea. Yung sinabi ni Calvin, ikaw nga pala si Calvin, yung sinabi ni Dylan, agree ka doon? Yes. Agree. Pero may gusto kayo dagdag. Wala na ata. Parang yun na yan na. So, sum up natin, pwedeng gumawa ng mabuti. Agree kayo doon? Parang sinamarize natin yung sinabi ni Dylan, gumawa ng mabuti. Tama? So, alam nyo ba na hindi yun yung paraan para makapunta sa langit? Ngayon, hindi nyo alam. So, sabihin nyo sa akin kung nadinig nyo na to, hindi pa. So, sabi sa Bible, ang way papunta sa langit is si Jesus Christ. Kilala si Jesus Christ? Ikaw muna, sige, si Calvin muna. Calvin, anong pagkakakalala mo kay Jesus Christ? Ano? Lapit ka sa mic. Lapit mo sa... Ano ulit? anong pagkakakilala mo kay Jesus Christ? Parang ano, matulungin siya sa mga nangangailangan and Nagre-record po ba tayo? ano, Kasi kaya ako sinishare to para baka may ibang tao na bata din na hindi pa nila kilala. O sige, si Dylan muna. Siya yung sumalo ng mga kasalanan natin at namatay sa krus. Yes, okay, galing. At siya rin tumutulong sa atin para sa kunyari may mga bagyo, walang mangyaring masama sa atin. Ayun lang. God Okay. is good all the time. Sige, share mo. So wala namang tama o mali. Kumbaga, dito exam. Titignan ko lang kung paano pagkakakilala kay Jesus. Ay, sinabi mo kanina parang maganda yun. Nagpapasalamat rin ako kay Jesus na lagi niyang nililigtas yung mga tao and lagi niyang iniingatan mga magulang ko. Nice, okay. So, ang pagkakakilala nyo summarize ulit natin, lagi natin summarize. Ang pagkakakilala nyo kay Jesus, una, matulungin, tapos tigapagligtas. Tapos sabi mo naman, Calvin, dahil nililigtas niya yung mga magulang mo, madalas. Okay. So, tama yung sinabi niya. Actually, sinabi ko nga, wala naman tama o mali, pero in line, kumbaga, nakasulat naman sa Bible, si Jesus Christ yung magsisave. May tanong ako sa inyo. Naranasan niyo na magsinungaling? Yes. Ako din. Pati pa ako tataas din eh. Kamay tsaka pa tataas. Ibig sabihin nagsinungaling din ako. Naranasan niyo na magsalita ng masama sa kapwa? Ako din. Agree. Naranasan niyo na magalit? Ako din. So, ano ibig sabihin? Lahat tayo nagawa yung bagay na yun. Walang excuse. Agree kayo doon? So, kung titignan tayo ng Diyos sa mga bagay na ginawa natin na yun, nagsinungaling, nakapagsalita ng masama sa kapwa, nagalit sa kapwa, tingin mo, Dylan, anong deserving tayo? Kaparusahan o regalo? Purusahan. Kaparusahan. Ikaw, Calvin? Kaparusahan. Kaparusahan din. Tama. Deserving tayo ng kaparusahan. Ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay sa'yo, ikaw magbayad ng kasalanan mo? Dylan? Hindi, di ba? Ang bigat, ikaw, Calvin. Di nababayaran yung kasalanan. Ano ibig sabihin? Pwede paliwanag. Share ka konti. Sa'yo, hindi nababayaran yung kasalanan? Lang. Ulitin ko yung tanong.
Gusto mo, Calvin, okay sa'yo na ikaw magbayad ng kasalanan mo o hindi okay sa'yo? Hindi okay sa'yo. Totoo, kasi alam niyo kung bakit. Pagka tayo nagbayad ng kasalanan natin, sa impyerno tayo mapupunta, sa hell. Di ba pinaliwanag natin yung hell? Ngayon, sabi niyo kanina si Jesus Christ, sabi mo kanina, Dylan, nagbayad ng kasalanan. Calvin, yun yung ginawa ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Di ba sinabi niya si Jesus Christ? Ngayon, tingnan mo to, Calvin, tingnan mo. Yung gift ba, libre? Oo. Regalo? Libre ba yung regalo? libre Hindi. lang yun. Dylan. Hindi. Hindi libre yung regalo. Si Calvin, paliwanag mo kay Dylan kung bakit libre yung regalo. Bakit naging libre yung regalo ka? Calvin. Kaya na yung libre yung regalo, kasi yung mga nagbibigay sa'yo ng regalo, sila yung gagastos, tas parang, Tama yun sinabi mo. Ang ganda na sa sarili niyang salita na sabi niya, kung ano yung regalo. yung bibigay sa'yo ng regalo ng, mama mo or daddy mo. Dali, nakatutok to sa mukha ko eh. Sa kanila na kaya natin tutok. Sa skate na lang, sa skateboard. Dito na lang siguro. Ayan, dito sa mga sapatos niyo na lang. Ayan. Yung may isip eh. Hindi, sakto na yung sinabi mo eh. Sabi mo, binigay, tapos sila yung nagbigay. Tama? Ikaw, ulitin natin yung tanong. Tingin mo, yung regalo ba libre o dapat bayaran? Ano? Yung regalo ba libre o dapat bayaran? Dapat bayaran. Sa'yo dapat bayaran. Sa'yo dapat, libre o dapat bayaran? Libre. Lapit natin yung para madinig ng mga ibang bata. Libre. Libre sa'yo, Calvin. Kay Dylan, dapat bayaran. Okay. So, paliwanag ko sa inyo. Halimbawa, etong bote na to, yan, pakita natin yung bote. Etong bote na to, example lang to Kunwari lang, imagine niyo lang. Ang halaga nito 1,000,000. So, ibig sabihin mahalagang tubig to. Halimbawa, pagka binigay ko to sa'yo, Dylan, sa'yo na yan, yung 1,000,000 worth ng tubig, regalo ba siya? Hindi. Regalo. May pinagawa ko sa'yo, wala. Pinagbayad kita? Libre. Nagigets mo na yung regalo? So pagka regalo, ibig sabihin nun dapat yung libre. Kaya nga tinawag na regalo. Kahit na. Sige. Paliwanag. Share. Binigay sa'yo, mahal. Pinaghirapan ng isang tao. Siyempre, may iya ka rin. Aha. Gusto mong bayaran, pero hindi mo tatanggi niya eh. Oo, tama. Itatanggi niya yung bayad mo kasi regalo sa'yo. Pero sa isip ko, gusto mong bayaran. Kahit magkano pa yan. Kasi sa tingin mo, Huwag mo siya i-video Tayo tinatago. I-video kita, Calvin. Okay. Tuloy. sa tingin mo kasi kahit yung binigay na tubig na yan, 1,000,000, pinaghirapan niya para mabigay lang sa'yo. Kahit mahirap pa yung mga pinagdaanan niya at trabaho niya, pero binigay niya pa rin sa'yo kahit kano pa kamahal. Alam mo sa sarili mo na mahirap sila. Kunyari, mahirap sila. Sige mo, pag bibigyan ba kita ng 1,000,000, halagang 1,000,000 na tubig, kung mahirap ako? Pwede nga di ba? Walang magbibigay sa'yo na mahirap ng kung anong, yun na lang yung pera nila, ba't pwede na bibigay? Paano kung binigay nila sa 1,000,000? Hindi ba yun na nagpapakita na kaya niya magbigay ng 1,000,000? Di ba? Pero tama yung punto mo, maganda yun. At least talagang pinag-iisipan ni Dylan na bakit ako bibigyan nito, paano kung ito na yung huling pera nila? Pero kung ibinigay ito sa'yo, may posible bang meron pa silang extra? Kasi kaya nila magbigay. Kasi kung halimbawa, tignan mo to. Tinanggihan mo to kasi nahiya ka. Binigay ko kay Calvin. Tapos Calvin, pag binigay ko sa ito ng libre, 1,000,000 halaga niyan, walang kapalit, tatanggapin mo hindi? Bigyan natin sa kanya yung mic, tatanggapin mo, Calvin, hindi? Tatanggapin. Pag tinanggap niya, nawala sa'yo. Okay lang yan, okay lang. Pero yung 1,000,000, halimbawa yung 1,000,000, malaki may tutulong sa'yo tsaka sa magulang mo.
Okay. Hindi rin eh. Sige. Maganda malalim mag-isip to si Dylan ah. Sige, bakit hindi makakatulong 1 million sa iyo at sa magulang mo? Hindi naman na yun yung hanap ko. Malalim ah. Sige, tuloy. Bakit hindi nanganap mo? Gusto ko kami naghihirap makakuha ng ganun. Sige, let's say. Let's say pinaghirapan niyo 1 million. Let's say pinaghirapan niya. Makakatulong, tapos nakuha niya na 1 million. Makakatulong na ba sa iyo at sa magulang mo? So ano pinagkaiba ng 1 million na yon? Tapos yung 1 million pinaghirapan niya, tapos yung 1 million binigay sa inyo nang walang kapalit. Kung ang pag-uusapan natin, kung ang konteksto is makakatulong ba sa iyo at sa pamilya mo? Ano pinagkaiba ng dalawa? Kasi yung 1 million namin, Ah. kami nagtrabaho, kami nagsikap para makaabot ng ganun. And kunyari, binigyan tayo ng 1 million. Sa isip ng tao, parang nangangailangan kami. Tapos yung 1 million namin, kami nagsikap nun para makagawa ng bahay, para makabili ng mga pagkain. And yung 1 million na binigay nila, syempre hindi ko tatanggapin. Kasi hindi naman kami nangangailangan eh. May kaya naman kami. 'Di ba? Yun lang. Paano kung wala kayong kaya? Tapos paano pagkakailangan niyo? Calvin, lapit ka rito. Naririnig yung tunog sa ano eh. Tsaka pa may matututunan ka dito. Ang ganda ng mga sineshare ni Dylan eh. Para ganito yung example. Itong 1 million na to, pwede nyo pagtrabahuan. Tapos yung isang option, pwedeng may magbigay sa inyo. Ngayon, ito naman yung senaryo. Paano kung kailangan nyo yung pera na yun? May paggagamitan kayo napaka-importante emergency. Huwag na natin pag-usapan kung ano yun. Pwedeng sobrang kailangan nyo yun. Ngayon wala pa, kasi pinagtatrabaho niya pa lang, wala pa. Kailangan nyo na. Ngayon may nagbigay sa'yo ng 1 million. Libre. Galing sa pagmamahal, galing sa compassion, pangunawa. Tatanggapin mo hindi? Tatanggapin ko na. Ngayon, yung part na to, nung tinanggap mo na, makakatulong sa'yo hindi? Makatulong. Pero babayaran ko pa rin katumbas ng pagbibigay nila sa amin. So, ngayon, eto tanong. Paano pagka sinabi niyang, hindi ko kailangan ng bayad mo, pero natutuwa ako sa effort mo. Okay sa'yo yun? Patas na sa'yo? Hindi pa rin. Babayaran ko pa rin. Hindi, ito paliwag ko. Tatagalog ko. Hindi ako nangangailangan, hindi ko kailangan bayaran mo yan, pero masaya ako na isipin mo na gusto mong bayaran. Okay na sa'yo yung ganon? Na yung nagbigay sa'yo nun, masaya pagka iniisip mo, nagawan siya ng mabuti. Patas na yan. So, ibig sabihin, okay, hindi ka humingi ng kabayaran nito, pero masaya kapag gusto ko makabawi. So, then patas na yun. Kasi baka mamaya, sige na nga, bayaran mo na nga. Balang araw, pwede rin mangyari yan, no? Pero pwede naman sabihin niya, hindi ko talaga pababayaran niya, marami ako niya. Gets? So, nagigets mo na. Ngayon, pagka tinanggap mo yan, at wala akong kapalit, regalo ba tawag doon? Ano? Pagka tinanggap mo na 1 million, tapos hindi ako humingi ng kapalit, kahit gusto mong bayaran. Tapos natutuwa naman ako na gusto mong bayaran, pero hindi ko pinababayaran sa'yo. Regalo ba tawag doon? Yes. Regalo Ayun na ang siya. tunay na regalo. Yun ang tunay na regalo, exactly. Ngayon, pagka ganito naman yung senaryo, Calvin, bibigay ko sa'yo ito ulit 1 million, yung alagay ng tubig na 1 million. Ngayon, Calvin, kailangan hindi mo yan maubos sa loob ng 20 years. Pag naubos mo yan, pagka na umabot sa dito yan, kailangan puno yan, 20 years. Pagka umabot dito yan, babawiin ko sa'yo. Pagka tinanggal mo yung takip niyan, sa loob ng 15 years, babawiin ko sa'yo. Pagka natumba yan, babawiin ko sa'yo. Regalo o hindi? Si regalo pa rin ba siyang matatawag o hindi na? Hindi na. Kasi umahanap na siya ng kapalit. Ibig sabihin nun, sweldo na. Hindi na siya gift, wages na siya. Kumbaga, may ginawa ka, dapat mo nang makuha. Deserving ka na dapat to. Nakuha niya yun? Yes. So, ang sinasabi ng Panginoon, kaya sinabi kanina, kaya nabanggit natin kanina na, yung mabubuting ginagawa natin, hindi siya yung way natin sa heaven, papunta sa langit, kasi sinasabi ng Panginoon, ako ang way sa heaven. Ang gagawin ko, di ba nagkasala tayo kanina? Lahat ng kasalanan nyo, babayaran ko, ng buhay ko. Kasi the wages of sin is death, kamatayan. So, dapat may mamamatay. So, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, pag ginawa ng Diyos Ama, sinend niya yung Diyos Anak.
Tapos yung Diyos anak, kinuha lahat ng kasalanan ni Dylan. Pero isipin mo yung tunay mo pangalan ha. Yung example lang natin Dylan para hindi kayo mapagalitan. Calvin, lahat ng kasalanan ni Calvin, lahat ng kasalanan ni Kuya JB, binayaran ng Panginoon. Ito maganda sa Panginoon. Yung mga kasalanan mo kahapon, tapos yung dating-dati yung pangkasalanan, tapos yung kasalanan mo ngayong araw na to, kasalanan mo after 50 years pa man yan, binayaran din niya lahat. Kung binayaran niya 100% ng lahat ng kasalanan natin, Dylan, ilang kasalanan pa natira sa'yo? Marami. Ulitin ko yung tanong, ulitin ko yung statement. Kung binayaran ng Panginoong Diyos lahat ng kasalanan mo, nakalipas, ngayon, at bukas, at yung mga susunod na bukas, binayaran niya lahat yon. Ilang kasalanan pa natira sa'yo? Wala na. Wala na. Sa'yo, Calvin? Wala na rin. Wala na rin. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Ngayon, kung wala na tayong kasalanan, saan tayo mapupunta? Heaven or hell? Heaven. Exactly. Sagot mo, Calvin. Heaven. Heaven. Kasi wala na tayong kasalanan. Kasi binayaran niya na. Ngayon, yung sinasabi mo kanina, yun yung napakaganda. Ang ganda ng puso ni Dylan eh. Alam mo kung ba't naging maganda puso mo? Paliwanag ko sa'yo. May nagbayad or may nagbigay sa'yo ng 1,000,000, sabi mo. Gusto mong suklian. Ngayon, pag kami nagbigay sa inyo ng magandang bagay, gagawa niyo ng mali o hindi? Exactly. Yun yung puso mo kanina. Kaya tuntua ako. Kaya gusto ko Calvin, gusto ko makita mo yung puso niya. Yung taong gumawa ng mabuti sa inyo, hindi yung gagawa ng masama, di ba? Eh, paano pa pagka binigyan kayo ng buhay na walang hanggan? Hindi nyo gagawa ng masama yung nagbigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hindi. Di ba? Gagamitin ko ng mabuti. Exactly. Tama yung sinabi mo na yun. Hindi ko sinasabi yon dahil para ipump up yung puso mo, ipump up yung pride and ego mo. Yun talaga yung tama. Yun yung totoo eh. Tingnan mo to, pagka may sumapak sa'yo, anong pwede mong sapakin din eh. Di ba? Pag kami nagmura sa'yo, pwede mong mamumura mo din eh. Pero pagka may nagbigay sa'yo ng ice cream, sabihin mo sa kanya, masamang salita, o thank you. Exactly. Nakuha niyo yun? So sabi ng Panginoon, ako magbabayad ng lahat ng kasalanan nyo kasi mahal ko kayo. Gusto ko kayong mapunta sa langit instead sa impyerno kasama ni Satan. Maganda bang balita yan? Hindi, ulitin ko yung tanong, baka na-confuse kayo. Maganda bang balita na sinasabi ng Panginoon, mahal kita? Maganda bang balita sinasabi ng Panginoon, mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay sa langit? Yes. 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 Ano mas magandang balita sa dalawa? Calvin, Dylan, yung 1,000,000 na yan, paghirapan mo. Pag hindi mo na paghirapan yan, pagka may hindi ka nagawa na pinapagawa ko sa'yo, hindi mo makukuha. Yun yung unang balita. Yung pangalawang balita, Dylan, Calvin, sobrang mahal ko kayo. Etong bote na to na nagkakalagang 1,000,000, hati na kayo, tig 500,000 kayo. Good news o bad news? Yung una kanina, Calvin, Dylan, itong 1,000,000 na halaga ng tubig na to, mapupunta sa inyo to. Hati kayo dito. Pero pagka hindi nyo naubos na ng 1 segundo, babawiin ko sa inyo. Good news, bad news? Bad. Sabi ng Panginoon, walang requirements ang pagpunta sa heaven. Pagtitiwala lang sa Kanya. So pagka nagtitiwala kayo kay Lord, na siya ang inyong Lord Jesus Christ and one and only Savior, may eternal life ka na. Calvin, may eternal life ka na. Good news, bad news? Ulitin ko. Sabi ng Panginoon, pagka nagtiwala ka sa akin na ako yung iyong Lord and Savior, Jesus Christ, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw din, Dylan. Good news, bad news? Good news. Hindi ko sure eh. Ikaw, good news, bad news? Hindi, wait lang. Sige. Si Tiriya ng mga pambuhay. Naniniwala na ako na mahilig mag-isip to si Dylan. Bibigyan, ano ulit? Sige, ulitin ko yung tanong. Matatawag bang good news o maganda bang pakinggan to? Maganda bang balita to? Pabor ba sa inyo? Calvin, pabor ba sa ito? Pagka sinabi ng Diyos, na bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, pagka ipinagtiwala mo sa akin, na kaya kitang iligtas. Ngayon, pagka nagtiwala ka sa akin na kaya kitang iligtas, at ako yung Panginoon, ligtas ka na. Good news, bad news? Bad news. Bad news, okay, sa'yo. Sa'yo muna, Dylan, bad news. Sa'yo, Calvin, Good news. question mark, parang may question mark doon sa ano eh. So, good news, bad news. Bakit bad news? Di ka naman siguro na siya si Lord eh. Kasi sabi mo ano eh, Ulitin natin. kapag Tama yun, tama yung sinabi mo. Ibig sabihin,
kung may nagsabi sa'yo nun, kung hindi ka naman sigurado yun yung Diyos, baka niloloko ka lang. So, yun yung point of view mo. Okay, gets. So, yun naman, Calvin, bakit good news? Bakit may parang question mark? Ano ulit sinabi mo kanina? Pagka sinabi ng Diyos na mahal kita, pagka tinanggap mo ako na yung tigapagligtas at yung Panginoon, ligtas ka na. Mabuting balita o masamang balita? Mabuting balita. Kaya sigurado ka na, sigurado ka na sa sagot mo na mabuting balita. Yes. Bakit naging mabuting balita? Ano? Kasi Pwede bang ito yung pakiramdam? Magaang, natanggalan ka ng tinik sa lalamunan, gumaang yung pakiramdam na hindi pala ganun kabigat papunta sa langit, pinagaang pala ng Panginoon. Pwede bang yun yung naisip mo? Hindi. Pero kung ganun mo titignan, pagka tinanggal niya sa yung burden o yung paghihirap na iligtas mo yung sarili mo at iligtas ka niya, gumaang ba yung buhay? Gumaang ba yung pagpunta sa langit? yes. Yes. Actually, yun yun. Kaya siya naging good news kasi tinanggal sa iyo yung hirap. Sinalo niya yung hirap. Ngayon, nasabi mo kanina, balikan natin Dylan, maganda yung sinabi mo yun. Paano kung hindi ka sigurado? Diba? Ngayon, pakita ko sa inyo, hindi ko pinopromote yung religion Wala akong religion na sinashare sa inyo. Kasi walang religion magliligtas. Walang pare, walang bishop, walang archbishop, walang father dito sa mundo yung father na tinatawag. Walang pastor, walang evangelizer, walang sinong tao ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa isang tao. Calvin, naniniwala ka doon? Walang ni isang tao kaya magbigay ng buhay na walang hanggan sa isang pantao. Exactly. Diyos lamang makapagbigay nun. Kasi siya nga nag-create nito tsaka to So, kaya niyang gawin yon. Ngayon, ito sinasabi ng other religion na hindi part ni Jesus Christ Ang sinasabi ng other religion, maging mabuti ka. Pagtrabahuan mo ang kaligtasan mo. Takpan mo yung kasalanan mo ng mabuti mong gawain. Yun yung other religion. Pare-parehas yun. Tinuturo yung tao sa tao. Ano ibig sabihin? Ilagay mo sa kamay mo ang iyong kaligtasan. Calvin, kailan ka pa huling nakagawa ng sarili mong universe? Kailan mo pa huling nagawa yung universe? Englishin ko, kailan ka pa nakapag-create ng universe? No. Kailan ang huling beses nakapag-create ka ng universe? Nakapag-create ka ng universe? Palawakan. Nakapag-create ka na? Kailan? Yung sacristan pa ako. Na-create mo? Ikaw nag-create? Hindi pala. Hindi. Nag-sync in na ng tanong na. Hindi. Lipat natin kay Dylan. Kailan ka nakapag-create ng sarili mong mundo? As in yung talaga natatayuan mo, may mga puno, may mga tao din. Kailan ka nakapag-create? Di ko maisip Simul. Ulitin ko yung tanong. Kailan ka nakapag-create, nakalikha ng mundo na kagaya nito? Kailan? Sa laro-laro. Sa tunay na buhay. Tunay na buhay. Kailan? Wala. Exactly. Ano ibig sabihin ng Calvin? Wala pang tao nag-create ng sarili niyang kalawakan. Wala ring tao nag-create ng sarili niyang mundo. Wala ring tao ang gumawa ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, bakit nilalagay mo sa kamay yung kaligtasan? Kung yung kaligtasan ay wala sa kamay mo. Nasundan mo yung Calvin? Nasundan niyo yun? So, ang sinasabi ng mga religion, lagay mo sa kamay mo yung kaligtasan. Parang sinasabi nila, ikaw ang Diyos. Nag-sync in sa'yo, iba yung tango ni Dylan Sa'yo, Calvin, pagka ikaw magliligtas sa sarili mo, ibig sabihin Diyos ka. Hindi, yung pagka ganun ng mindset. Diba? Pag ako pala magliligtas sa sarili ko, ako pala Diyos. Kailan ko na huling na-create yung universe? Kailan ko huling na-create yung earth? Wala. Hindi. Dapat doon pa lang nire-remove na natin yung sarili natin. Ibig sabihin, Diyos lang magliligtas sa atin. Nasusundan niya? Ngayon, may tanong ako sa inyo. Follow-up question. Halimbawa,
Si Kuya JB, para mas madali nyo ma-realize. So, nadinig ko sa inyo yung, kunyari kayo nag-share, halimbawa kayo nag-share nito, tapos naniwala ako. Balikan pala natin. Kaya ako naniniwala kay Jesus Christ, kasi sabi ni Jesus Christ, compared sa lahat ng religion na tinuturo ka, na iligtas mo yung sarili mo, sabi ni Lord Jesus Christ, lahat kayo madadapa. Nakita ko na yung hinaharap nyo, madadapa kayo. Hindi nyo kaya iligtas yung sarili nyo. Ako magliligtas sa inyo. Si Jesus Christ lang ang nagsabi na siya yung magliligtas. Siya lang yung nagsabi na Diyos na siya yung magliligtas kay Dylan at kay Calvin. Lahat ng other religion, sinasabi, ligtas mo sarili mo, Dylan. Ligtas mo sarili mo, Calvin. Ano yung sinasabi nila na hindi nila sinasabi? Ikaw ang Diyos, Dylan. Ikaw ang Diyos, Calvin. Kasi kayo yung magliligtas. Kung nakikita mo na kung paano nasi-separate yung totoo sa hindi. Dylan. Pinag-iisipan niya maigi. Nakikita mo na kung paano. Ngayon, ito, ihanapin nyo, i-research nyo. Hindi pwedeng paniwalaan nyo lang akong basta-basta. Pero makikita mo rito kung ano yung talagang pabor sa'yo at ano yung hindi pabor sa'yo. 'Di ba? Ngayon, ang re-research mo na lang, Calvin tsaka Dylan, is totoo ba talaga na niligtas niya ako? Paano kung totoo? Good news, hindi. Kung totoo, Calvin, yung mga sinare ko sa'yo, pabor sa'yo, hindi. Pabor. Sa'yo, Dylan. Sa akin. Exactly. Ngayon, too good to be true. Kapani-paniwala ba? Ngayon, wala na sa akin kamay yun. Nasa sa inyo na. Kasi kayo na magre-research na. Paano nyo i-research? Hanapin nyo sa Bible. New Testament, subukan nyo basahin the book of John. John chapter 1. Tapos dire-diretso nyo, the book of John. For ang gospel, good news, 4 na libro yon. Calvin, Matthew, Mark, Luke, tsaka John. Pero marami pang libro sa New Testament. Simulan nyo sa John para makilala si Jesus Christ. Para malalaman nyo kung nagsisinungaling ako hindi. Tapos kung ano yung puso ni Jesus Christ sa'yo, Dylan, tsaka sa'yo, Calvin. Ngayon, ito yung follow-up question ko. Halimbawa lang, para tignan ko lang kung nagsisinkin sa inyo yung gospel or yung good news. Si Kuya JB, kayo yung nag-share. Naniwala ako sa inyo. Si Jesus Christ yung our Lord and only Savior. Tinanggap ko ngayon. Dylan, Calvin. E di okay na. Yung puso ko, parang puso ni Dylan. Okay, niligtas ako ng Panginoon. Hindi ko siya gagawa ng masama. Hindi ako, parang susuklihan ko siya ng kabutihan din. Diba? Eh ngayon, bukas, nagsinungaling ako 3 beses. Nadapa ako 3 beses sinungaling. Tapos nangopya ako sa klase. Tapos, nainis ako sa isang tao. Calvin, nakagawa ako ng 5 kasalanan bukas. Tapos after 5 minutes ko magawa yun, namatay ako. Namatay si Kuya JB. Pero tinanggap niya muna si Lord kahapon. Tapos ngayon, araw na to, 5 kasalanan, bigla ako namatay. Saan ako mapupunta, Dylan? Sa heaven or sa hell? Hell. Hell? Heaven. Okay. Isa sa inyo tama. Kasi dalawa lang bagay yun eh. Dalawa lang yung sagot sa tanong eh. Tama si Calvin. Share mo sa amin, bakit heaven? Mapapatawad ka pa naman ni Jesus Christ sa mga ginawa mo. Tama naman yung sinabi mo, pero may konting hindi line. Kasi tignan mo, yung Tagalog ng sinabi mo, mapapatawad. Ibig sabihin, hindi pa napatawad. Papatawarin pa lang. Tama? Eh, ano sabi ng Panginoon kanina, na sinabi ko sa inyo? Past, present, and future sins. Gets? So, tama yung sinabi mo. Kaya lang, ang tamang Tagalog doon is, tama ba to? Napatawad. Yung sabi mo kanina, mapapatawad. Exactly. Napatawad na. So, hindi mo gagamitin yung napatawad ka na niya para magkasala ka. Pero dahil tao tayo, magkakasala tayo. Kaya nga kailangan niyang bayaran eh. Dahil hindi natin kayang bayaran eh. Dahil paulit-ulit natin gagawin eh. Pero sabi ng Panginoon, Dylan, Calvin, pag nadapa kayo, okay lang. Kasi itatayo ko kayo. Good news, bad news. Exactly. Nakita niyo yung puso ng Panginoon? Nakita niyo yung puso ng ibang tao? Nadapa ka, Calvin. At tignan niyo yung other religion na. Calvin, nadapa ka na naman. Di ka karapat dapat. Wala ka ng pag-asa. Pagtawanan ka pa. Ganun yung tinuturo. Kasi sabi, kailangan mo maging mabuti. Eh, hindi mo naman kaya maging perfecto. Eh, pero sabi ng Panginoon sa Kristo, Calvin, nadapa ka, okay lang yan. Bangon ka, lakad ka ulit. At least alam mo na ngayon kung saan ka nadapa. Nagme-make sense yung puso ng Panginoon. Kanino pabor yung ganong puso? Sa'yo o hindi sa'yo? Pabor ba sa'yo o hindi pabor sa'yo?
Yung pagka nadapa ka na, itatayo ka pa ng Panginoon. Pabor sa akin. Pabor sa'yo. Sa'yo. Pabor din sa akin. Tingnan nyo to, nag-skate ako, di ba? Tututusin, bakit ako nag-share ng ganito? Skater ako eh. Cool ako eh. Dapat cool ako. Pero hindi. May mas cooler pa pala sa ginagawa natin na to. Itong pagkakating na to, may mas cooler pa pala dito. Okay lang. Kita nyo, ginamit ng Panginoon yung pagkating nyo. Para makausap siya, makilala nyo siya. Hindi to aksidente. Pero sinasabi ng Panginoon, I will meet you where you are, but I will not leave you where you are. Ano ibig sabihin nun? Nakita kitang ganyan, pero di kita pababayaan ganyan. Di ba sabi mo kanina, gusto mo bumawi? Yung pagkakating tingin niya, maganda o hindi? Sino yung nawawalan pag nagkating kayo? Kami. Pero maganda siya. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Satan, maganda eh. Sa kanya. Exactly. Pero tignan niyo, gumawa ng paraan para maging etong pagtakas niyo sa klase, andito tayo nag-uusap. Ginawa rin ni Lord na pumunta kami dito. Oo, kasi kung di kayo dito napunta, iba kayo napunta, di nyo makikita, di nyo maririnig na may ganito palang balita. Ito ba yung unang beses nyo narinig to? Hindi ganong tinuturo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ituturo ng iba sa inyo, gumawa kayo na mabuti. Mag-tides kayo. Ibig sabihin, magbigay kayo ng sweldo nyo 10%. Magpunta kayo dito sa simbahan na to, magpa-member kayo sa amin. Ano ibig sabihin ng Calvin? Para may pakinabang. Kaya ang sinishare ng mundo, makontrol ka. Ang sinishare ng Panginoon, niligtas na kita. Tapos hindi pa humingi ng kabayaran yung Panginoon. Nagigets niya? Masarap bang kilalanin, dapat ba nating alamin kung totoo kung totoo itong narinig nyo o hindi? Hindi. Dapat bang alamin? Dapat bang ang Tagalog nun? Sikayatin? Siya sa atin. Pagsuriin, pag-aralan, patunayan. Dapat bang patunayan kung totoo? Yung nadinig nyo ngayon. Hindi na. Kasi naniniwala ka na. Paano ka nakasiguradong totoo yung So kailangan mo alamin. 'Di ba? Tama ba yung Calvin? Kailangan nating alamin. Baka mamaya niloloko kayo eh. Oh. Hindi. Wala ka naman dapat alam dyan kung... Di nararamdaman mo lang na sincero ako. Pero kahit sincero yung kausap mo, minsan kasi may sincero, kala mo sincero. Kailangan pa rin patunayan. So kaya ako sinasabi sa inyo, ni-encourage ko kayo, basahin nyo sa sarili nyo. Baka mamaya, binabaluktot ko yung salita. Oh. Patas ba yan, Calvin? Ano mas patas? Tingnan to, ano mas patas, Calvin Dylan? Paniwalaan mo yung sinabi ko sa'yo, ha? Ikaw dapat ka maniwala doon sa sinabi ko sa'yo, hindi pwedeng hindi. Or, tignan mo kung totoo yung sinasabi ko. Patunayan mo sa sarili mo. O, alin mas mapatas dun sa dalawa? Pangalawa. So, wag kayong basta-basta maniniwala. Kailangan i-research nyo. Diba? Diba sa math, tuturo ito yung formula ng teacher, pero sasabihin ng teacher, double check, kasi may possible way pa para ma-solve yun. Para makuha niya kung tama talaga yung sagot. Same thing. Parehas. Diba? Ngayon, kung totoo to, eto kung lang to ha, kasi kayo pa rin magpapatunay sa sarili niyo eh. Kung totoo, Calvin, Dylan, na iniligtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kasalanan natin, kailan natin dapat siyang tanggapin na tagapagligtas natin at Diyos natin? Kailan natin siya dapat tanggapin? Kung totoo na siya yung tagapagligtas at niligtas niya na tayo at siya yung ating Diyos, kailan natin dapat tanggapin? Kailan natin dapat i-accept yung regalo? Regalo ng buhay na walang hanggan. Kailan? May idea ka na? Ano ulit? Kailan, kung totoo na niligtas tayo ng Panginoong Jesucristo at siya ang ating Diyos at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, kailan natin tatanggapin niya? Yung regalo. Kailan natin, yun na yung regalo niya, na siya yung magliligtas eh. Kailan natin dapat tanggapin? Kailan dapat tanggapin yung regalo? Kailan? Kahit kailan. Kahit kailan? Sa'yo, ikaw, may idea ka na?
Benefit sa akin. Okay. Kahit kailan. Pwedeng kahit kailan. Okay. Meron akong Pwede rin eh. bali ang ulitin ko para baka para madinig ng ibang pwedeng makapakinig. Kung totoong ang Panginoong Jesucristo, kung totoong Panginoong Jesucristo ay siya nagligtas sa atin, nagbayad ng kasalanan natin, at binigyan tayo ng regalong buhay na walang hanggan, kailan natin dapat tanggapin yon, yung katotohanan na yon, para tayo maligtas? Ang sagot ni Calvin muna, pwedeng kahit kailan, tama? Yes. Sa'yo? Ganun rin. Pwede rin, ganun din. Ngayon, pwedeng kahit kailan. Ngayon ang tanong, sino nakakaalam na bukas mamamatay na siya? Bukas mamamatay na siya. May tao bang nakakaalam na bukas mamamatay na siya? May tao bang makakaalam na bukas mamamatay na siya? Ala. Ala, ikaw? Ano sagot mo? Meron bang taong alam niya na bukas mamamatay na siya? Wala. Pero, Sige, pero mamamatay siya ng 3 araw ba yun? hindi yun. Iba yun. Iba yun. Jesus lang yun. Tama yung sagot nyo. Walang nakakaalam. Wala ring nakakaalam na after 10 years siya bago mamamatay. Di ba? Ibig sabihin, after 10 years siya ka pa lang siya mamamatay. Hindi niya alam yun. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Tama, mali? Sagot. Para Tama, madinig yung tama. Tama. Ngayon, ang sabi kanina, pagka tinanggap natin si Jesus Christ na ating Lord and Savior, we are already saved. Ligtas na tayo. Kung hindi pala natin siya tinanggap, tayo magliligtas sa sarili natin. Naalala nyo? Pero pagka tinanggap natin siya, siya na yung magliligtas sa sarili natin. Eh paano kung hindi natin siya tinanggap ngayon? Tapos mamaya, after 5 minutes na matay tayo, saan tayo mapupunta? Calvin. Ano? Halimbawa, hindi natin siya tinanggap. Hindi natin siya inalaw na iligtas tayo. Tapos gusto natin iligtas natin sarili natin. Kahit na dinig na natin na gusto niya tayong iligtas. Eh, after 5 minutes na matay ka, saan Hell. mapupunta? Hell. Henry. Gusto niyo ba mapunta sa hell? Hindi. Diba? So, siguro, tignan niyo kung magme-make sense. Ang tama bang sagot doon is, kung kailan ko nadinig? Dapat kong tanggapin yung regalo kung kailan ko nadinig? Dapat mo bang tanggapin yung regalo kung kailan binigay sa'yo? Dapat. Kit. Halimbawa, binigay ko to sa'yo yung regalo na to. Ito, sa'yo na to ngayon. Pag tinanggap mo yan, sa'yo na. Tatanggapin mo ba? Agad. Una. Halimbawa, Calvin, itong regalo na to, bibigay ko sa'yo ngayon na. Pag tinanggap mo yan, sa'yo na yan. Kung 1 milyon ang halaga niyan, sa'yo na 1 milyon na yan. Tatanggapin mo ngayon o hindi? Hirap sagutin. Ayun, sagutin. Alright. Ano ulit? Halimbawa ito, 1 million pesos to, tubig. Ngayon, ako yung may-ari. At huwag kayong mag-alala, marami ako nito. Halimbawa lang ha. Calvin, halimbawa lang, meron akong 100 milyong piraso nito. Tapos bibigyan ko kayo tig-isa. Kaya bibigyan ko muna si Dylan. Ngayon, Dylan, gusto kitang bigyan ng tubig na to na halagang 1 milyon. Kung gusto mo ibenta, okay lang. Gusto mo inumin, okay lang, bahala ka. Pero bibigyan ko sa'yo ngayong araw na to. Tatanggapin mo hindi? Hindi. Hindi mo tatanggapin. Ngayon, may follow-up question ako. Pagka hindi mo to tinanggap, binigay ko sa 1 milyon ang halaga nito, tapos binigay ko sa'yo ngayon, tapos hindi mo tinanggap, sa'yo to hindi. Hindi na. Hindi. Kasi hindi mo tinanggap eh. Pero, pagka binigay ko ngayon sa ito, Dylan, itong araw na to, binigay ko sa ito, huwag ka mag-alala, marami ako nito. Bibigay ko to sa iyo, 1 milyon. Pag abot ko sa iyo ngayon, tatanggapin mo hindi? Hindi. Ang sagot mo ay? Hindi. Hindi. Pagka hindi mo tinanggap, sa'yo na yan o hindi? Hindi. Ngayon, hindi mo tinanggap. So, ibig sabihin, nawala sa'yo itong 1 milyon. Tama? Kung kailangan mo itong 1 milyon, hindi mo magagamit. Tama ba yan, Calvin? Kasi hindi mo tinanggap. Tama? Ngayon, balik rin natin senaryo. Binigay ko to sa yung bote na to, nagkakahalaga ng 1 milyon, tinanggap mo ngayon. Sa'yo na yan o hindi? Exactly. Same din sagot mo, no? So, for example, binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan. Kailan natin dapat tanggapin? Ano na? Kung binigyan na tayo ng Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan, kailan natin dapat tanggapin? Kahit
kailan niya binigay. Exactly. Kasi bakit? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ayaw nating mamatay na nandun tayo sa kasalanan. Mas masarap mamatay na binayaran na niyo yung kasalanan natin. Tama ba yon? Tama? Yes. So ano ibig sabihin nun? Nihinto na ba yung ginagawa nyo? Kailangan ko na ba maging holy-holy? Kailangan ko na ba maging perfecto? Hindi, alam nga ng Diyos na sasablay tayo. Di ba? Sabi ng Diyos, Dylan, nung tinanggap mo ako na tigapagligtas mo at niligtas na kita, hindi ko naman pinapahintong mag-aral ka. Kita niya? Hindi ko naman sinasabing, himinto na buhay mo, Calvin. Ang sinasabi ng Diyos, lagay nyo lang ako sa priority list nyo. Nag-aaral ako para sa Lord. Kasi i-bless ako ni Lord sigurado. Gagamitin niya yung buhay ko para sa ibang tao. Nag-gets nyo yun? Tignan nyo to, nag-i-skate si Kuya JB. Alam niyo kung ba't ako nag-i-skate ngayon? 40 years old na ako. Alam niyo kung ba't ako? 40 years old na ako. Hindi halata? Mukhang 45. Ilan mo kailan taon na ako? 20 plus. 20 plus. Wala akong pera dito, hindi kita mabibigyan ng pera. Ha? 30, 20. Pero thank you. Pero ang ibig ko sabihin doon, 40 na ako, nag-i-skate pa ako. Bakit ako nag-i-skate? Para sa Diyos. Imagine ninyo, nagpunta kayo rito, lumapit kayo sa akin, nagpa-practice lang ako. Nagigets mo yung Calvin? Sasabay ako, wait lang. Saan punta na dito? Si Jay nga pala. 9:30? O sige, saglit na lang. Parapap na ako. Si Kuya Jay nyo, skater din. Nag-share kami dyan sa mini forest. Sa mini forest. Jesus. Okay, tama? Awkward lang, tsaka corny pakinggan minsan. Oo. Pero tignan nyo to, parehas kaming skater, oh. Sabi ko nga sa kanila, cool tayo. Pero mas cooler tong si Jesus. Nadidinig nyo na sa pwede nyo, kasi ba't kayo nasa skate park? Kasi parang, ang ostig yung ginagawa nila. Gusto nyo rin, di ba? Sumasampa ka kanina sa skateboard ko, Calvin, eh. Kaya ikaw din, sumampa ka, eh. Pero tignan nyo, nagagaling na sa amin. Best decision yan, guys. Alam nyo kung bakit? Yung pagdadaanan namin, at pagdadaanan nyo rin, napagdaanan na namin. Ayaw namin mapunta kayo doon. Kaya ginamit ni Lord yung pag-i-skateboard ko para makadinig niyo yung good news. Tsaka hindi aksidente, nandito kayong dalawa, nag-cutting kayo, no? Exactly, yung kaya nga, iba pangalan nito, Calvin, tas Dylan. Ganyan din kami dati, naghahanap kami ng kung ano-ano. Pero hindi namin alam si Jesus lang pala yung sagot. Kaya, sabi ko nga sa kanila, aral pa rin, gusto mo mag-skate? Sige. Yeah. Basta priority natin si Lord. Kasi, iingatan tayo ni Lord. Eh. Pag nag-skate, ingatan ka ni Lord. Pag nag-aaral ka, gagabayan ka ni Lord. Ito. Okay ba yung nadinig nyo ngayon? Yes. So, yung pagkakating nyo, nagbunga ba? Ma'am, sir, hindi po namin pinopromote yung cutting. Teachers, hindi po namin pinopromote. Anong grade naman kayo? 8? Grade 8. Grade 8. So, maraming salamat sa oras. So, sana, basahin yung John. John 1, marami yan. Kung di ako nagkakamali, ano yun eh. Simulan nyo doon, guys. Simulan nyo doon. 33. Si Kuya Jay nga pala. Wala Kuya kayong Jay. lugi doon. Sige, wait lang. So, tingin ko nadinig nyo naman yung gospel. Yung pagtanggap nyo kay Jesus, hayaan ko kayo mag-decide. Ha? So, hindi namin pinupush kayo mag-decide. Sabi ko nga, kung gusto nyo maligtas ngayon, tinanggap nyo, ligtas na kayo. Gets, Calvin? Yes. Dylan? All goods. So, tapusin natin sa prayer, tapos kwentuhan na lang. Let's pray. Ako na mag-pray, bro. Thank you. Heavenly Father, Panginoon, salamat sa umagang ito. Hindi aksidente na nandito si Calvin at yung kaibigan niya. Lord, kayo po yung nakakaalam ng buhay nila. Kayo po yung nakakaalam ng plano niyo na napakaganda sa kanila. Lord, narinig nila yung salita. Ito'y isang seed, Panginoon, na nakatanim sa puso nila. Lord, lumago ito at maranasan nila kayo, Panginoon. At makapagdesisyon sila, Panginoon, na mula sa puso. Kayo ang Diyos na tagapagligtas nila. Wala nang iba. Lord, sa mga araw na daraan, bigyan niyo sila lagi ng katalinuhan. Ingatan niyo yung kanyang pamilya, ingatan niyo yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga magulang, mga kapatid, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, yung kanilang pag-aaral, Lord, kayo nga po yung maggabay sa kanila sa school. Lord, maging magandang impluwensya sila kung nasan sila ngayon. Maging light and salt, Panginoon. Walang kabulukan na mangyayari sa buhay nila, Panginoon. Kundi magandang plano, Panginoon, na mangyayari po sa buhay nila. Salamat po, Pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Amen.